Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. O ngayon, Rizal Day, siyempre yung ating Pangulong Bongbong Marcos may mensahe para po sa Rizal Day. Siyempre, yung Vice Presidente ayaw magpahuli. Nagmensahe din po. Pero as usual, yung kanyang mensahe, contrast sa kanyang mga ginagawa. Tulad ng mensahe niya po sa Pasko. Ano sabi ni Sara noong Pasko? Yung message niya mga kababayan. Mga kababayan, magiging mas makabuluhan ang Pasko kung ibabahagi natin ang mga biyaya ng Diyos sa ating kapwa. Tandaan po natin na ang pusong nagpapasalamat ay mapagbigay, mapagmahal, mapagpatawad. Pero anong sabi mga kababayan ni Sara Duterte? Bakit ko naman niyang babatiin ang Pangulo? Yung sabi ni Sara, magbabago ba yung ugali niya kung Christmas o hindi? Hindi naman. Hindi magbabago yung ugali ko kung Christmas o hindi. Kung ayaw ko siya batiin kahapon na hindi Christmas, ayaw ko siya batiin ngayong Pasko. Ganun kasi ako na tao. Ayaw kong batiin ang mga ayaw kong batiin. Ganun siya mga kababayan. Pero ang mensahe niya, dapat magpatawad. Di ba po? Ngayon, may mensahe na naman po si Sara sa Rizal Day. Ayan o. BP Duterte to Pinoys on Rizal Day. We must regain strength to stand for truth, justice. Wala man po kaming marinig na kahit na kunting katotohanan sa mga sinasabi po ninyo. Lagi pong kabaliktaran ng katotohanan, kasinungalingan, walang truth, walang hustisya. Hindi ninyo kilala ang katotohanan at hustisya. Yan o. Hinimok ni Vice President Sara Duterte na manindigan para sa katotohanan at katarungan ang mga Filipino gaya ni Jose Rizal para sa tuluyang paglaya at mula sa anyay, pang-aaboso, pagkawatak-watak at kasamaan. Yung pagkawatak-watak, kayo po yung punot dulo ng pagkawatak-watak. Kayo nga yung humiwalay sa unity. Kayo ang nagwasak ng unity. At kaya ngayon, nagkakawatak-watak yung mga Pilipino dahil sa panggagatong ninyo sa inyong mga supporters na magalit sa ating Pangulo kasi galit kayo sa ating Pangulo. Hindi man kayo inaaway ng Pangulo, kayo yung walang tigil sa pag-akusa ng kung ano-ano, lalo na yung inyong tatay, kayo pa yung may ganang magalit. Pagkatapos, you have that gall na magsabi na manindigan para sa katotohanan at katarungan, manindigan sa paglaya mula sa pang-aaboso at pagkakawatak-watak. Ang nang-aboso po, yung tatay po ninyo, kaya nga nakakulong sa dahig. At kayo po, yung naaboso po yung confidential funds na nalunok for just 11 days na hindi maipaliwanag hanggang ngayon. So, di ba? Lahat ng mga pinagsasabi po ninyo, baliktad sa inyong mga ginagawa pagkatapos, pagsasabihan ninyo ang ating mga mamamayang Filipino. Sinong maniwala sa inyo na kayo nga hindi ninyo magawa? Walang credibility to speak about truth and justice. Di ba? Mga reactions ng mga tao, sabi ni Manang Jack, at huwag maging makapili po sana. Ano ba? Sabi ni Reyes Kibel, basta ang alam ko, she's not better option. Sabi ni Estacio Albino, kapag ang politiko ay bullied na sa kasamaan, siya ay hindi na nakakaramdam ng kahihiyan. Lahat pa tama kay Sara Duterte mga kababayan yung mga reactions ng tao. Sabi ni Artico, bakit parang lahat ng sinasabi niya ay kabaliktaran sa mga ginagawa niya? Sabi ni Davidson Aquino, if impeachment will proceed, that's the time we will know the truth in all crooks will be revealed. Sabi ni Jobilin, for the truth, pero di may paliwanag ang confidential funds. #Piatos.
Di ba po? Hindi kumbinsido yung mga mamamayang Pilipino. Lahat baliktad yung mga mensahe ni Sara Duterte sa lahat ng okasyon. Kay Pasko, kay Rizalde. Lahat baliktad po. Kaya yung survey result po, baliktad yun. Ang dapat, yung positive 31% na ratings po, trust ratings, para yun sa ating Pangulong Bongbong. Ang negative 3 po na trust rating, para yun kay Sara, binaliktad ng Sayad Weather Station. Walang maniwala, pati itong False Asia. Kayo na lang ang naglulukuhan. Sabi ni Renato Rayos, your actions speak louder than your words. Sabi ni Ruel Inandan, Rizal to Sara, who you? Sabi ni Geoff Ramos Pascual, wow, nagsalita ang promotor. Sabi ni Amay Aparicio, kaya nga sana may impeachment para magkaroon ng hustisya, managot ang dapat managot. Sabi ni Missy, speak for yourself. Sabi ni Nerfe Estipona, sa'yo pa talaga galing yan, Inday. Obvious naman, iba ang pinaglalaban nyo. Paano manatili sa pwesto? Wala kayong kabusugan sa kapangyarihan. Ginawa nyo ng negosyo ang politika. Sabi ni Peter Dughon, Jose Rizal, pwe! Kung si Dr. Jose Rizal buhay pa, yun ang sasabihin sa pagmumuka ni Inday, ni Sara Duterte, pwe! Di ba po? Sabi ni Rod John, hiding in sweet words. Sabi ni Chelly Paha, ma'am, who's Miss Piatos, Chipi, and Xiaomi? And where are the unexplained confi funds? Sabi ni Bing Lavinia, set yourself as an example. Sabi ni Caloy de Jesus, we must regain the confi funds of OBP. Sabi ni Ricky Somile, malayo yata sa tama ni Rizal. Sabi ni Rick Nacionales, tumataas daw trust rating niya. Kita ninyo, hindi maniwala yung mga tao. Sabi ni Julius Ramos, sa'yo talaga galing yan. Iwan ko, bakit lakas mo sa survey na 1,000 katao lang ang sinasurvey nyo? Napakadaling imanipula ang survey. Sa sapat na halaga, magbago ang resulta. Wala talaga pong maniwala sa mga pinagsasabi ni Sara. Lalo na po sa result ng survey. Walang maniwala. Kasi alam ng tao kung ano ang totoo. Kaya ang malaking tanong nila, paano nagka-performance ang hindi nagtatrabaho? Ipaliwanag ninyo False Asia at Sayad Weather Station. Paano nagka-trust rating ang wala mang ginagawa? Ito yung ating Pangulong Bongbong Marcos na talagang nagtatrabaho. At yung kanyang mga mensahe ay akma sa kanyang mga ginagawa, sa kanyang paglilingkod sa ating bansa. Sabi ng ating Pangulo, let us build a nation where the justice he fought for is realized in the everyday lives of all Filipinos. Sabi ng ating Pangulo, sa araw na ito, inaalala natin ang isang Pilipinong gumising sa ating kamalayan at nagturo kung paano mamuhay ng may dangal, pananagutan at malasakit sa bayan. Ang diwa ni Gato si Rizal ang patuloy na nagsisilbing gabay sa pagbuo natin ng bagong Pilipinas. Diba, mga kababayan, yan ang mensahe na akma sa kanyang mismong ginagawa. Hindi baliktad sa kanyang mga ginagawa tulad ng mga mensahe ni Sara Duterte, baliktad sa katotohanan.